Yun guys, sorry kung nakapag-tune in kayo dun sa kaninang live. So, mag-restart tayo. So, yun, welcome yan. Magandang umaga, magandang gabi sa mga nakikinig sa atin at makikinig pa lang. So, welcome lahat dito mag-join and hindi kami ready dito guys and nag-dinner lang kami na magkakasama yung mga families namin. So, nagkatuwa na gusto namin mag-live. So, dito maririnig niyo yung mga organic, mga genuine na sagot. So, unfiltered to guys. So, tune in and excited din kami kung gusto niyo mag-engage sa comment section. So, comment lang kayo guys kung nasa bansa pala kayo ngayon. So, excited kami na, alam mo yun, makilala kayo. So, ngayon pala guys, nasa nasa Canada. So, siguro diretso na natin, magpakilala na tayo. Kung iba hindi na, yung kanina hindi lahat na kompleto eh. So, yun, yours truly pa, Jim. So, ano ba? Ito na lang muna. Or gusto niyo ba? Lapit na lang natin, bro. Go pasa. So, ako nga pala si Reuter, JR na lang. Yun. Sige. Si Jester Flores, at Jester Flores Instagram. Bro, Road to 1 million. Road to 1 million. Come on, bro. Balik social media na kami. MJ. Yeah. Arjun. Kahit malayo. Yun, welcome guys. Welcome kayo. So, itong mga kaibigan natin dito guys, dito na kami nagkakilala sa Canada, dito sa Alberta, sa City of Calgary. And, I don't know, bigla na lang kami nag-click. So, ngayon magka-close na kami, hindi na kami masyadong nag-iiwa-iwalay. Guys, ito yung healthy na relationship na malalaman nyo, okay yung samahan kasi lumalaki yung community, lumalaki yung grupo nyo. Kasi kung hindi kayo lumalaki na magkakasama nyo sa abroad, choice nyo naman yan kung gusto nyo maging exclusive lang kayo as 3 or 2 couples or 3 ka lang kayong magkaibigan, solid na magbarkada or magkaibigan sa abroad. It's fine, wala namang mali doon. It so happen, kami nagkataon na lumalaki kami dahil magkasama kami sa church, so may community din kami dito sa church and yun, lumalaki yung pamilya namin, lumalaki yung yung chan namin. So, Kakakain. and yun, marami kami yung mga natutunan. Wala kaming ginagawang, I would say, na masama naman na against the law dito sa bansa na to. So, kaya hindi kami nabibigilan na lumago na marami kami kaibigan na nakikilala. And yun, matutuwa kasi parang halos meron tayong kaibigan na nasa taga Visayas, may taga-kaibigan tayo dito na... Pero wala sila dito, may mga taga Luzon, up north. Up north. Meron So, tayo Visayas, sa... Mindanao. So, kompleto tayo dito guys. Yung iba... North. Okay, pa-sound din. So guys, to, biglaan niya to, like I said. And hindi namin nakalain na makapag-set up kami ng ganito. Thank you sa kaibigan natin na si John Roth. Ano bang screen name niya? JR. So, Napabra sinabi mo na ito. makapag-live kami dito sa studio niya. So guys, yung mga kaibigan natin dito, mga musician. So, bukod tanging ako lang yata yung hindi musician dito. So, pero it's all good. Masarap ito yung masarap na may kaibigan ka na musician dito din sa abroad. Kasi, you don't need to go to sa bar, kaya para makapag-jam. Dito guys, libre So, Sample. eto yung 100 bro. 100 per hour. Yun. Example lang. So, gusto mo ba sample bro? Sure bro. Sige Gusto bro. ka niya. Kaya na. Sige, kanina. May mga nanonood na pala tayo guys. Bukod sa inyo. 1, 2.
ngayon pa yung tutugan na lang. So, yun. Ano bang pwede nating ano lang tayo ngayon guys? First question. Mga light na kwentuhan lang. So, pero we'll see, baka mapunta tayo sa mga malalim na na kwentuhan and hoping may mapulot kayo and hoping makapag-share kami ng encouragement kung i-allow ng pagkakataon yung mga magagaling sa bibig namin. But that's our intention, makapag-encourage kami and makapagbigay ng, alam niyo, reality check dito sa abroad. So, hindi kami nang gigil trip dun sa mga, syempre, may kanya-kanya tayong opinion, and may kanya-kanya tayong interpretation sa buhay. So, ano lang naman to guys, ito lang yung gusto namin i-share. Kung hindi nyo ma-appreciate, it's all good. Kung ma-appreciate nyo, thank you so much. Yan. Sige, mag-start na sa first question para to. So, first question natin guys tonight, bakit mo ba siya mahal? Hindi. May rolesa pa tayo. Ito guys, yung mga question na to, random to hindi to namin pinag-isipan, like pinagplanohan for a week or a month. So, it just so happen kanina lang to habang kumakain. Pero, naramdaman ko mukhang magla-live nga kami, so this is it. So, yung unang tanong, ano yung pagkain sa Pilipinas na hanggang ngayon nami-miss mo pa rin? So, dito marami nakaka-relate dito kung nasa Middle East ka, lalo na kung nasa Muslim country ka, yung mga pagkain natin like sa Pilipinas, selective yung mga store na pwede mo mapagbilhan. And then, let's say kung nasa Europe ka naman, I don't know, may mga nai-import naman na pagkain natin, yung mga comfort food natin. Pero for sure may namimiss kayong pagkain, di ba? So, ito magandang start to sa live natin tonight. So, ano bang kayo ba guys? May namimiss ba kayong pagkain hanggang ngayon? I mean, dito guys sa Canada, bago sila sumagot. Dito sa Canada, since na-colonize or nasakop tayo dati ng mga western. So, yung mga pagkain na normal dito is I believe hindi na foreign sa panlasa natin yung pagkain nila dito. So, hindi tayo masyadong nag-adjust no? Agree ba kayo dun? Hindi kayo agree naman kayo. Pero syempre guys, hindi lahat ng pagkain sa Pilipinas nandito rin. I'm not saying like that. Pero yun nga, yung pagkain, since alam natin yung lasa, hindi tayo masyadong nahihirapang mag-adjust. Pero for sure, may namimiss tayong pagkain. So ako meron ako, so gusto nyo muna mauna. So, pwede nyo kanin yung mic. Sino bang gusto sumagot? Bro. Hindi, ganyan mo. Abot yan, bro. Bro, may sagot ka ba bro? Ako, marami, pero pinaka-namimiss ko. Top 1 lang tayo. Yung one day old. One day. Kasi Nueva Ecija ako, so Forgot to buy that one. maraming kasi doon, may mga tusok-tusok pa na. Yeah. Yun ang, pero parang may napalitaan niya ako, pero ito, meron may yata ditong tusok-tusok din. Taga-airdrie siya bro. Oo, yun. So, Shoutout ka yung, namin next time kuya. one day old. So sabi ko, nung narinig ko na may one day old dito, one day, kakainin ko. That's good bro. Yan. Sino One ba day, ano? magkikita tayo, kakainin Sino kita. ba gustong Hero. si Brother daw? Ako kasi galing akong Kakabakasyon lang nito guys. Yun! So, Tapos paglapag namin doon, diretso kami sa mga inasal. PM 1.5 ba yan? O PM 1? PM2. PM 1, di ba? Andy Rice. Andy Rice. Grabe no. Nakakamiss yun. Pero yung isa naisip ko yung choco butter na. Choco butter. Choco butter Yung pa. sa Dunkin' Donut. Yung puro orange ba yun? Wala kasi yun. yun. Ayun guys, trivia pala, hindi ko alam pero huwag niyo kami i-quote. Ang alam namin walang Dunkin' Donut. Parang wala eh. So, Tinagal nila bro. Wala. Pero magkakaroon. So, Babalik. Babalik ano? Lapit. Parang Masarap ano? yung maliliit, no? Maliliit. Oo. So wala, babalik pa lang pala dito yun. Kasi yung kalaban kasi nandito, yung sa Krispy team, Kreme. sa teams yung maliliit. Timbits. Timbits. Kalaban nandito, Timbits, syempre. Guys, Canadian yung Tim Hortons, so makapasok siya. Ano ba pasok si Dati? Si Duncan Derek, no? May Dunkin ba rin? Wala yan. Balita nga magani. Balita magkakaroon yun. So, stay tuned kayo guys kung Kung alam nyo guys kung kailan magkakaroon dito, i-comment nyo lang. Ikaw ba bro, Jay, anong screen name mo? Jay. Jay. Ganyan ba? Okay.
Yung kwek-kwek pala. Kanina Kwek-kwek. lang kinain natin. Tokneneng, Tokneneng siya. Oo, tokneneng. Tokneneng kasi mas malaki ano. Oo, yung kwek-kwek pala is yung mas maliit. Yung itlog ng pugo, no? Oo, so yun, tokneneng. Puro street food tayo pala. Oo, Yeah. bro. Yan talaga solid. Talaga. But the good thing dito kasi is may mga Filipino stores. So Oo. kung may nami-miss ka na food, you can actually cook it. Oo. Di ba? With the Filipino ingredients. Di ba? Right. So, yun yung isa sa the best dito sa Canada. Kasi yung mga Filipino stores. Pero yun nga, solid pa rin yung lasa talaga ng pag sa Pilipinas mo siya Oh, nakain yeah. nakain eh. Talaga. Iba yung luto nung, for example, yung fishball, iba yung luto nung ni Manong na naghahalo naman eh. Dugot paus eh. Yung mura madu. Mura na yung mura. So, guys, legit yun. Sarap yun. Si Brian ba? Ito, taga, ano to, taga Los Angeles to eh. Los Angeles, Pampanga. Marami kasi ang guys. Pero yung namimiss ko yung mani sa kalsada. Yun. Oo, yun. Lalo, di mo alam kung Pares, malinis no? ba o... Parang tawag sa amin doon, maming gala eh. Kasi laman ko Masarap siya. eh. Galing Marami sa sa kalsada. Ako guys, paborito ko yun. May pares rin. Paborito ko yun yung pares. Pares. So, ano yan. Lalo na pag NFA yung ano. Yung kanin, yung boss. Oh guys. Kami So, ibis. hindi. Iba talaga yung ano niya. Oh, naka-plastic labo Iba siya. yung- Yung mangkok na plastic tapos Iba yung nakalagay pa ano niya, plastic iba yung labo. aroma nung kanin na NFA. Over kasi sticky yung pares, tapos buwaghag yung Oo. NFA. So, palag-palag talaga yung NFA doon. Maraming bawang tsaka leeks, no? Yung leeks. Si pala yung gustong umakit kanina. Si gustong umakit dito sa Siya yung mag-join, no? Joy. Ay, si ano, Enteng TV ba yun? Ending TV. Yan, naka-follow siya. I think naka-follow din ako sa kanya. So, yan gusto niya mag-request kanina. I hope makabalik siya. So, guys, welcome din pala kayong mag-join just in case. So, wag lang tayo mag-away sa live. So, wala tayong ano dito. Wala tayong awayan. So, kung mag-join kayo, we're open, we're excited, we're glad, or open kami na makinig din sa inyo kung gusto niyo mag-join. Ayun. Sino pa ba hindi nakasagot? May gusto pa man sumagot? Sige bro. Ayun, ito pa rin si Relax pala. Last pala na. Go. Sa akin siguro, mas namimiss ko, siya ulam naman yung akin. Ulam. Kasi dito, nakakaluto ka ng dinding, gano'n. Kasi taga Isabela yung mom ko, doon ako halos lumaki. Pero iba yung dininding sa Isabela, iba yung dininding sa probinsya dahil alam mo yung manamis-namis. Kasi dito, if you don't mind to share yung trivia lang guys pagdating sa mga malunggay, gano'n, dito frozen siya. Okay. So especially, Or dried, no? or dried siya. Lalo na pag kunyari sa dininding namimiss mo yung malunggay, tanong malunggay, hindi palaging meron sa home supermarket. Tsaka mahal Fresh. ng malunggay dito. So, madalas siyang nakapack and like almost $6 ng isang pack. Minsan nga kausap ko si tito ko sa probinsya pagka magka-video call kami sa Facebook. And madalas niyang sinasabi na magkano yan, magkano to, tapos papakita ko sa kanya, alam mo ba ito dito? $5. So, naku, dito pinipitas na natin yan. Ano? So, yun yung mga parang nakakamiss yung Anli before. Ngayon medyo titipid-tipidin mo. Tipong gusto mong bumili ng 2 pack, sasabihin ni Mrs. Okay na yung isa. Mahal kasi guys. Mahal kasi siya eh. So yun yung ginto talaga siya. Literal na yung value niya pagdating dito sa abroad. Parang ginto yung value. Especially yung mga na mushroom. Ayun. Medyo may presyo talaga. So yun na. Wow. Ako ano ba yung namimiss ko? Namimiss ko balot. Balot! Balot talaga yung balot talaga yung, kaya nung, Nasa jar yun. yung nasa dyan. Pagbalik ni, yeah. pagbalik ni bro, ano ko si JB. Tinanong ko kung kumain siya ng balot. Pero dito guys, may nabibiling balot. So, kahit hindi bayad to nila. Hindi sponsored to. Dito sponsored ni Seafood, pero may balot kay Seafood. Kasi Canadian yung Canadian balot. English speaking yung sisiyo pala dito. You have to cook it. Parang pag binuksan mo siya, Luto na siya. Pag binuksan mo yung balon dito, parang marinig mo, what's that? Ako may isa pa ako. Actually, hindi pagkain, pero yung experience naman na kainin yun. Oo. Yung
Kasi narinig yung Jari, di ba yung itlog ng pugo, pag umuwi kasi ako galing Manila noon, pauwi ng Nueva Ecija, gusto kong kumain ng pugo sa bus. Sa Kasi bus. hindi yung lasa, yung amoy, bro. Yung amoy sa buong bus, yung, yan. Yun yung namimiss ko. Yan. Yun. Ako yun nga. Tapos yung inupuan mo may mga balat na. Balat. So ako yun yung balat. So yung balat kinakain ko siya, inaabangan ko yung yung naglalako. Yung naglalako kasi, so dinadala ko siya dun sa madilim para isang lunukan lang yung balot. So, kasi pag nakikita ko yung sisiyo. Yun yata yung Mas mura pag may basag eh. Oo, mas... Merong basag? Oo, Ganun, di ba? Ano mura eh. Parang lagi ako Pag may basag. Parang lagi ako nagtatanong kung may basag kasi mas mura. Mas mura. Parang nakakalata na yung balot na puro yun. Ang parang one Minus nagalit five. siya, sabi niya, gusto mong basagin ko yung mukha. So pero mas mura talaga yung basag. Minus 5 bro, minus 5 pesos, minus 5 pesos wala. Tip yun eh, tip. 50. Di ba guys? So, Pero nakakamiss talaga yung mga ganyan. so yung actually yung follow-up question ko doon, nasagot na ni bro JB na yung pag magbabakasyon ka sa Pilipinas, yung unang kakainin ko. So, siya talaga, nagdiretso talaga daw sila sa ibang inasal. Ang inasal, grabe. Grabe yun. So, Ali. ako din yun yung unang... Kakainan mo ako. Dati nung nasa Dubai kami, pag umuwi kami, nagme-message na kami na ipagluto kami ng ulam na... Sabi so ako nag-request ako ng I don't know kung alam niyo yung bulang lang, sinigang sa bayabas. So yun, nabuto-buto. So yun ang... So pagdating mo, kahit pag 8 hours na naman yung biyahe, pagdating mo, talagang... Lalo mo talaga yung mainit na kanin tsaka sinigang sa bayabas na nabuto-buto. So, ako yun yung laging request ko. So si, Sarap mo. pag uwi mo ng Pilipinas, may target food ka agad na titirahin. Oo. Ganda, no? So guys, yun nga, yung mga nandito sa abroad. Sige bro. Guys, may washroom break lang siya. Okay lang yan bro. Yun. Mag-washroom lang daw si kapatid nating JR. GR. Yun. So, yun, yung follow-up question niya, siguro I think yun din yung unang tatargetin yung kainin sa Pilipinas pag uwi niya. Oo, bro. Napaka kasi nakakamiss no? Pero dito yun nga, yung lock sa seafood. Nung buntis kasi si Mrs. nagpabili ng balut. So, kaya nalaman ko na yung balut. Pero hindi ako hindi ako nag-crave. Baka iba yung iba talaga yung balot sa atin. Yung lasa. Yung lasa. Magkikrave ka kasi pag sinisigaw nung Oo, di ba? Yung Pag sinisigaw, Aseto yun. alam mo yung isa kakakain mo lang pag may tumawag na yun ang balut, tatambay ka sa labas para mga Ako hindi ako ganang bumibili sa naglalako basta-basta eh. Yung parang pag kasi sumisigaw siya, di ba, parang iniintay ko parang pag nakaya pa nitong taasan pa na nag-review. Kaya pag yung balot, di ba, yan, di ba, doon pa lang ako bibili. Kailangan magpalseto mo lang. Palseto, Head to na lang. Ay, dito yun, kamo eh, no? Iba yung tono ng boses eh. Pero may time talaga na magkikrave ka kasi yun yung nakasanayan natin sa Pilipinas na kayo mga kainan, di ba? Yeah. Lalo na, pamornihin kasi yung mga tao minsan doon, di ba? Pero minsan nakapwesto lang din sila sa mga kanto-kanto. Meron iba nakatambay Nakapwesto lang. Nakakapay na lang, yan. Yung nakapainit, naka-maintain yung init ng ng balut. So, Yung mga naglalako kasi mga high risk yun eh. Parang Oo, mga yun din sa mga inuman. Di ba? Ayaw. Kasi yung mga inuman na siguro, hindi ko alam baka na-hold up din sila, no? Oo, yung mga Hindi ganun. na- Tinawag lang din. Talaga? Oo, parang ito, hold up to akin yung mga balot mo. Sobrang cravings. Yun guys, ang ganda ng start. So, yun. So, kung yung mga mag-tune in pa lang kayo guys, or kung tapos na yung live, makikinig kayo. Pwede pa rin kayo mag-comment. Replyan namin kayo sa kahit hindi na live. So, sa comment section. Or mag-suggest kayo ng topic sa next. So, pwede rin next kayo. Baka meron episode. silang gustong tanong na mapag-usapan. Yan. May 11 na tayong nanonood guys, bukod sa iba. Yan, may 11 na. Question lang kung may kayo. Yun. Tsaka huwag niyo kalimutan guys na mag-comment kung nasang bansa kayo represent. So, kami guys, we're representing Canada. Hindi pa Alberta, so Canada pa. So, I don't know kung alam niyo yung news, kung anong meron dito, pero I think malayo pa, So, yun.
Hindi natin pag-usapan dito yun, hot topic yun sa mga... Ayan, Hindi pa kami bumuboto, so wala kaming say doon. Ako wala pa boto, so wala din akong say muna. Unless bumuboto na ako. Kasi yun yung nalaman ko sa may co-work akong Canadian, na minsan nagkukwentuhan sila about politics. Sabi niya, yung mga iba, ang dami nilang sinasabi tapos di naman pala sila bumuboto. Ang dami nilang complaint, ang dami nilang suggestions. Tapos di ka naman bumuboto, so it doesn't make sense. Sabi niya. So, ang gandang nun. Kumbaga, iwanan na natin sa mga citizen na talagang Saka kung bumoboto ka, you can say your opinion. Pero kung hindi pala, huwag ka naman doon, di ba? Parang gano'n. Kasi parang wala kang pagbilang din eh. Wala kang Walang bearing pa yung sasabihin mo. So, yun ang sinasabi niya. So, hindi ko alam kung rude siya, pero madalas kasi ganun lang siya magkwento. Pero maganda yung point niya. So, unless, sana ganun din sa Pilipinas daw. Kung bumuboto ka din, siguro you make way para makapag-ingay ka. Pero kung hindi ka naman bumuboto, pag araw ng eleksyon, hindi ka rin bumuboto ng tamang dahil kami nagpupunta ng politics, sorry. Napapalayo kami. Just saying lang guys yun. Yun yung mga tinatawag na ad libor fillers. Yun. Ano mo ba? So, matalino naman ng mga Pilipino. matatalino na sila ngayon guys. So, yun. Pero nasa abroad pa rin kami, we'll see. Yun. Second question na tayo kasi ang dami na palang bilis ng oras, no? So, guys, ito yung magandang siguro spice up natin ng konti. Kung nasa abroad ka ngayon, bakit mo napili yung bansa na nasaan ka ngayon? Or kung mag-a-abroad ka pa lang, bakit mo pinipili yung bansa na gusto mong puntahan na yan? Ano yung bakit? Ba't gusto, let's say kung mag-a-abroad ka pa lang, kung nasa Pilipinas ka ngayon and plan mong mag-abroad, and target mo New Zealand, bakit? Or target mo Australia, or target mo US, bakit? Yeah. So, siyempre may kanya-kanya tayong dahilan dyan, di ba? So, ito medyo, magandang na agad to, tanong. So, yung mga sagot dito, pwedeng may magkakapareho, pwedeng yung intention is hindi magkakapareho. So, siguro this time ako muna mauna para sa tanong na to. Nung una, bali pangalawang bansa ako na to. So, kung nakikinig kayo lagi dun sa live, pangalawang bansa ako na to. And, ito talaga, pero ang una talagang bansa na gusto namin puntahan is Canada. Una pa lang. So, na-refuse kami nung una, kaya na-redirection kami sa Middle East, sa Dubai, sa UAE. So, sa Dubai, Emirates ng UAE, which is yung Dubai. So, doon kami napadpad for almost 6 years. And then, finally, yung pinaka-first country na gusto talaga namin, which is yung Canada. Bakit? Kasi, si Mrs., mahilig siya sa nature, and yung Canada, isa sa may pinakamagandang landscape. Perfect, bro? Isa yung may mga pinakamagandang landscape sa buong mundo. And I'm pretty sure yung mga iba, isa yun sa mga bucket list nila na marating yung Lake Louise. And pag nandito na kayo guys, sobrang dami pa. Akala namin Lake Louise is top of yun na yung pinaka-top 1. Ang dami pa pala pwedeng puntahan. So, mas lalo namin na-appreciate yung bakit gusto namin yung Canada. So, sobrang dami pala. Akala namin, pag sinabi ni Lake Louise, yun na yun, yung dami pa. Sa anong tawag doon? Yung sa mail, di ba? Postcards, di ba? Di ba yung Lake Louise? Pero ang dami pa pala guys. So, very kami. Na-overwhelmed din kami. Sobrang ganda din pala. So, akala namin Lake Louise is enough. So, ang dami pa, di ba? So, tayo bro, marami na tayong napuntahan together, di ba? So, and marami pang hindi napupuntahan. So, take note. Akala namin, yun na yun. Pero, Sa dami na. sa sobrang dami. Hindi pa, pag na-mention yung Rockies, akala mo, Rockies Oo, to. marami pa. Iba, guys, ang ganda. So, hindi namin pinopromote, pero parang ganun na. Ang ganda talaga. So, yun yung namin, yun yung bakit namin, ba't na napili namin yung Canada talaga. So, yun. Kayo ba, guys? Ako andito kami ni Mrs. because of Jim and Rita actually.
Well, just to highlight, no, Jim and Rita, so they were the one who helped us to be here. Grabe to, ano na to, mag-asawa na to, they're really so helpful. That from the start that we started our application here sa Canada, talagang they helped us from start Wow. to end, up to till now, talagang they are helping us. And kung bakit, yeah, that's one of the reasons. Dito yung one of our families, si Jim and Rita. And syempre, work-life balance, di ba? So, and that's where we met our extended families, which is kasama namin ngayon. And I think yung long-term plans namin kasi is parang we pray for it, and then it's just parang it's God's direction talaga na Canada is. That's why, I mean, it's parang manifestation din na si Jim, si Rita, nagpunta sila firstly dito sa Canada. And ayun, so in a way, we na-influence kami ng desire nila, Jim and Rita. And here we are, dito kami sa Canada, and walang regrets at all. Yun know? Talagang totoo yung sinasabi ni Jim na talagang quality life din talaga ang i-offer din ng Canada. Of course, there's no perfect country, diba? Yes. But so far, we love Canada talaga. Because we've been we've been to Dubai, UAE. Yes, meron din silang in-offer na bawat countries meron namang in-offer na magagandang bagay, but Canada did not disappoint us. Diba, disappoint us. So, yeah. Bakit? First, long-term purpose namin, and then second is, of course, quality life. And para sa ekonomiya din. Yun, Yeah. shoutout kay Bro Jervis. Hello po mga kuya, sabi ni Jervis. So, si Nanay Celia sabi niya, anong tawag sa grupo niya? Tambay sa abroad. Tambay sa abroad. Bansa na rin napuntahan to eh. Ito, susunod natin si... Ako mag-share na ako bro kasi Sige, baka bro. mamaya Mahaba pa to bro. Ako pala may work si bro Arjun. Yeah, so ako itong Canada talaga wala sa plano bro eh. Yeah. Pero yun nga, dahil yung kapatid ko kasi nandito sa Fort Knox siya. So parang naisip namin kasi yung buhay kasi namin sa Pilipinas noon medyo hindi naman ganoon ka-stable. So parang naisip namin bakit hindi namin subukan kasi alam mo naman di ba ang isip natin nun, pag sa abroad ka parang andun lahat eh, di ba? Parang ang thinking namin noon, madali ang buhay, ganyan. So dapat pala nung ka pa nag-vlog eh, no, para may idea niya eh, no? Para may warning ba? May warning. Hindi, pero yun, so far okay naman kasi yun nga, o yung kagaya na sinabi ko sa last na, na parang nag-join kami nun eh, no? Oo bro. Sa akin kasi healthcare talaga number one eh. Parang isa sa mga gusto ko yun dito na, although wala namang perfect talaga na Yes. na healthcare, pero para sa akin, isa to sa kasi benepisyo, di ba? Sa maintenance medicine ko, yun Yeah. nga, 100%, di ba? Or wala Yes, binabayaran. And at the same time, yun nga, yung future ba, na long term kasi yung iniisip namin nung Right. sa asawa ko eh. So, isa to sa napili namin bansa na subukan talaga. So, ayun, naniniwala naman ako na maraming opportunity talaga, huwag ka lang talagang mapili, di ba? Kasi parang... Huwag ka rin tatama rin, no? Huwag ka tatama rin. Kasi kahit nasa ang bansa ka, kung tamad ka, wala ka talagang kakainin. Malalayo, mararating, no? Oo, Makes sense. yan. So, para sa akin, yun lang, sisipag at tiyaga lang Yes. talaga, may mararating ka. You know, Pero yes. parang ang sipag-sipag ko na rin, nagkatsaga ako. Yes. Pero, hindi, Guys, baka isipin ng mga, like yung mga bata pa or walang idea sa about sa kan. Guys, yung mga benefits hindi to, pinagtatrabuhan namin ito bago namin makuha yung benefits, like yung health. So, sipag at tiyaga, ayan, may mararating. Yung mga pag nawalan ka ng trabaho, may matatanggap ka kahit magkano lang. Guys, kailangan mo muna magtrabaho, kailangan mo muna mag-contribute sa economy ng bansa para mag-game or ma-access mo yung mga benefits. So, it doesn't mean libre siya.
pag dumating ka dito as a tourist, baka ganon, so baka isipin nyo, uy, sinabi nung isa sabi niya, libre yun." Hindi guys, kailangan mong maging may certain, not certain, yung batas talaga is kailangan citizen ka or yung permit mo is you're legal to work here or permanent resident ka. Ganon. So, and then, bago mo makuha yung mga ibang benefits, bago mo ma-access, you have to work for it din, siyempre. Hindi siya yung makakala nyo ng mga nasa Pilipinas or mga ibang bansa kayo na wala kayong idea about sa Canada. So, workout din yun, hindi siya libre na like, when we say free. May contribution kang gagawin, may participation kang gagawin for you to able to access it. Yun lang. Baka kasi sabihin na iba, puro, uy, okay ito na. Mas ka. Baka tapos sabihin, scam pala yung si Jim. Hindi naman pala. So, yun. Kaya ba guys? Ako, Yun. kasi ako pangalawang ko na to pangalawang bansa ko na din to galing Okay. ako ng Singapore. Yun, Singapore, represent. Tapos, nung hindi pinalat sa Singapore, lumipat kami dito sa Canada. Kasi sinadjust siya actually nung ka-work ko dun sa Singapore, kaibigan ko, na mag-try sa Canada. So, nag-try kami sa Canada. Pero gusto ko din i-highlight yung na-experience ko dito sa Canada, lalo na sa work. Kasi sa Singapore, pag-compare ko na lang, sa Singapore, dito sa Canada, talagang diverse yung tao. Lalo sa work, like, kasi sa Singapore, kontrolado nila yung mga lokal, dapat 70% yung lokal. Tapos 30% lang yung hindi ko na maalala, parang gano'n, parang 80-20 o 70-30. Kasi maliit lang din yung Oo. bansa ng Singapore. So, gusto nila i-control control yun. yung population, yung numbers din. Yeah. Ganun ba siya? Dito, kahit sino, parang PR ka, Anong kulay work permit ka, kahit saan ka galing na bansa. Diba parang talagang feel mo included ka talaga sa work. Yeah. Hindi ka out of place talaga. Ramdam mo na part ka talaga ng community. So Sa work. mas diverse ang Mas diverse. Diverse. Kaya mas diverse yung workplace. Ganyan. Kaya, yun, laking bagay nun laking bagay nun sa akin lalo na sa career. Lalo na, di ba, pagka tayo na every 5 days, ganyan, pumapasok. So, laking bagay nun. Yung napansin ko, yun yung, din yung parang encourage kung balak gusto nilang mag-Canada, i-consider nila yung Canada. Or, pag kino-compare din nila yung Singapore and Canada, di ba, parang, yun. Yun. Tsaka it's always good to research, di ba? Kasi yung informations are everywhere na, di ba? Social media. So, Sige bro. Okay lang bro. Guys, yung isa nating kaibigan, mag-exit Good night, bro. May tamaga kasi yung work ni Bro Arjun So, 6 a.m. saka 6 a.m. So, lang to, katuwaan lang. So, sige bro, all good bro. Salamat bro sa pag-share. Thank you, bro. Thank you bro. Love you bro. Sorry bro, naiwan ako ng question natin. So, yung question natin bro, bakit, kung mag-a-abroad ka pa lang, bakit yung bansa na yun yung gusto mong puntahan? Or kung nasaan kang bansa ngayon, bakit yan yung bansang pinuntahan mo? Una sa lahat kasi kaya kami dito dahil kay mami. At sa tita ko na sabi na, you know what, itry nyo muna. Kasi noon, na ako nun Siyempre, na-establish na yung mga, yung community sa Pilipinas, doon na lumaki. Especially, iwanan yung mga pinsan mo. Kasi meron kaming yung thought of like, parang pagkatapos ng school, may basketball, ganun. Pagkatapos ng mga mo sa eskwela, connect sa church, merong may youth service, mga gano'n, may tugtugan, gano'n. So, alam mo yun, kompleto na yung community mo Pero, sabi nila kasi, sumubok lang kayo dahil ang mami niyo pinaghirapan nito. Yeah. So, as dun sa last na reels or live ni Bro Jim, nabanggit ko na si mami kasi, she was a caregiver before for at least 2 years siyang lock sa caregiver. Then nagkaroon ng 2 years open work permit hanggang sa naging PR siya. So it took my mom like 5 years bago niya may isang katuparan yung makasama kami dito. Kaya pinagbigyan namin si mami.
And so happen na nakarating kami dito back in 2017 sa Ontario. And one thing lang I regret the most is sana hindi ko iniwan yung mga gamit ko sa Pilipinas. Wow. Dahil, alam nyo guys, kung mag-abroad man kayo, kung kukunin kayo ng pamilya nyo dito, ng nanay nyo, kumukha sa akin, at sabing iwan mo yan at idala mo yung mga padala kong mga dried fish or something, or tuyo, scam yun guys. Dali yung gusto nyong gamit kasi pagdating nyo dito guys, I'm telling you, it's gonna be expensive at some point, especially if you're starting. So kung may shoes na kayo na ipundar dyan, kahit pa-Artimar lang yan or Baguio man yan sa night market, at the end of the day bro, it's gonna be your daily here. Kasi hindi pang gano'ng kamahal yung sapatos dito, but my point is, syempre pag nagsisimula kayo, the best yun na meron kayong stock. Yeah. Especially sa mga damit kasi iba yung size dito eh. Hindi ka rin hindi ka muna mag-aabono pag Wala ka munang abono kasi especially... Marami ka nang aabonohan eh, no? Bro, pagdating mo dito, wala ka naman agad work. Hindi ka makakapag-part-time like me before. Tumuha nga kami ng almost a month bago ka naka-work. So, yeah. So yun bro. Uy, thank you for sharing. Siguro last question na lang tayo, no? Para madami pa tayo guys, so hindi naman to Part 2. natatapos ngayong gabi lang. So marami pang, sobrang broad ng kwentong abroad din talaga. Kaya nagustuhan namin yung topic na kwentong abroad. Kasi sobrang daming pwedeng pag-usapan, sobrang daming anong tawag nito, yung mga magpapatotoo sa mga sinasabi ng mga matagal na sa abroad, madaming mga successful stories. Pero di syempre yung medyo nakakalungkot na story, pero at least magamit yun na aral sa, alam mo yun, yung mga kasalukuyan mga sa abroad. Yeah. So, o kaya yung mga magbabalak mag-abroad, magandang reference, di ba, na magamit. Real life Real experience. life. Kasi dati talaga, ang alam ko lang dati pagdating sa abroad guys, yung mga taga-Saudi. My goals. Saudi lang ang alam ko guys na abroad na bansa. So, akala ko yun ang pwede puntahan ng mga Pilipino. So, Shoutout sa So, Jervis. uy, yun nga, shoutout kay Bro Jervis na nanonood daw siya kanina. So, yun, siguro isang matinding Finale. tanong ko. I don't know, may dalawa akong pinagpipilian guys, so hindi ko alam kung... Sige, ito na lang. Woo! Sa lahat ng pinagdaanan mo dito sa abroad, masasabi mo bang sulit ang sakripisyo mo? Oo. We're gonna go home. Guys, we were trying to be family friendly, so ayaw namin puyatin yung mga bata. So, tsaka may mga work din kami. Siguro last question and kahit wala na tayong follow-up question. Yun, ang tanong, sa lahat ng pinagdaanan mo sa abroad, masasabi mo ang sulit yung sakripisyo mo. Magandang to? Magandang... Siguro hindi lahat makaka-relate kasi kung yung iba, like yung tulad ng sinabi mo bro, marami din kasi ako makilala na pinadala sila ng parents nila dito sa abroad. Tapos, kung bata pa sila, they have to go through, alam mo yun, yung culture dito. Pero kung may edad-edad ka na, tapos dinala ka ng parents mo dito, by the time na nakapunta ka rito, well off na yung parents mo dito. So, hindi ka na masyadong mag-struggle kung paano yung i-survive yung sarili mo o yung adaptation mo sa lugar. Hindi na mahirap eh. Dito sa Canada, I would say. So, kaya masasabi ko na iba, hindi nakaka-relate. Pero majority, I guess, malaki yung mga sakripisyo din nila. Kahit like kayo bro, in-invite ka ng parents mo dito or pinapunta ka ng parents mo dito, hindi siya ganun ka-smooth right away, di ba? So, lalo na siyempre pagdating dito kasi guys, pag nagka-edad ka na, you have to work, you have to work hard for your accommodation. So, hindi tulad sa Pilipinas na kahit may asawa ka na, may anak ka na, yung support system ng family mo, nandyan pa rin, lalo na yung mga magulang mo. Lalo na yung may mga kaya, di ba? So, hindi mo easy. Pero dito guys, kahit mayayaman, like yung boss ko, yung mga anak niya, nag-work. Hindi dahil mayaman sila or dahil may business sila.
huwag ka nang mag-work, will support you. Ganun kasi sa atin di ba, no? Yung most of the families sa Pilipinas or culture. Pero dito hindi. So talagang yung every penny, every dollar na gusto nilang gastos yan or may gusto silang bilhin, they have to work for it. Yun yung nakikita ko sa bus ko. So I guess ganun yung culture nila kasi ganun. Kayo din siguro yung mga kilala yung mga Canadian, no? Ganun sila, no? Like si may kaibigan kami, born and raised, lumaki na dito. Nakatira siya sa parents niya, pero nagbayad siya ng rent niya sa room niya. Bahay yun ang magulang niya. pero nung nag-work na siya, may contribution siya ng renta niya. So, ganun sila dito mag-set ng independent para maging independent yung mga Yung training yung training, yung mga anak nila. So yun. So may mga sakripisyo din yan. Kasi pag bata ka pa lang, yung rate mo, sakto lang pang binata, tapos magbabayad ka pa ng Just to let you know guys, yung rate namin dumating kami dito, $12 lang siya noon. $12. Tim Hortons yun noon. Tapos ang job position mo is storefront pero all around ka eh. Parang general labor. Akala ko nung talaga yung storefront na pinagmahan ko, doon ako sa harap, sa cashier lang. Tapos nung nag-drive-thru ko, na-culture shock ako, parang alam mo gusto mo nang umuwi ng Pilipinas. Sobrang bigat pala. Pati yung paa mo gagawa ng rap, bro. Kasi while you're getting the yung order, dapat may sinaserve ka naman ngayon sa drive-thru. Tapos may yun may minutes, bro. Pabilisan kayo dahil every store, may may reward dyan. So lahat sila pabilisan. Mag-join ba siya? Yun bro, thank you for sharing. Siguro yung sagot sa tanong, ako, yung mga sulit ba? I would say sulit. Sulit, yung sakripisyo kasi namin na ginawa, ng misis ko, we have to give up kung ano yung meron kami previously. So, ang hirap mag-restart eh. Like nag-restart kami in mid-30s namin or almost late 30s na namin, we have to restart sa bagong bansa. And bago ka maging stable dito, it will take years. Yung iba, decade, inaabot bago maging, alam mo yan? So, ang hirap nun kasi lalo na feeling natin, nadala minsan, yung buhay, karera eh. Di ba? Karera na maagang maraming maipunda. Yung buhay, karera na maraming napuntahan na bansa. Ano daw? Oy, Bro Bernard is watching. Bro Bernard, sorry, hindi kami masyado malayo kasi yung camera. So, lang to, ay pronto na, bigla ang setup. So, thank you, Bro Bernard, for watching. Next time, invite natin siya, May bro. question daw siya. Is this, Ay, sabi niya, Teng TV, banda po ba? Ay, hindi po eh. Sa Hindi church. na po ako marunong kumanta. Sa church. Pero sa church, tumutugtog si JR, si JB, tumutugtog. Arjon. Si Arjon. Kami yung taga-control ng boses nila. Sila ang behind the scenes namin. Kami pa yung papaganda. So, hindi kami banda. Pero, hindi rin kayo banda, musician lang talaga. So, Volunteers. volunteers. Sa Pilipinas, banda sila. Sa Pilipinas yun Banda talagang tumutugtog Shout siya. out Budak in Wonderland. Yun, no? Banda nila dati. Yung banda ko dati, Budak in Wonderland. Shoutout kay Enteng TV. Thank you sa pagko-comment. Pero yung bro, hindi kami Enteng TV, hindi kami banda. Banda rin. Hindi nga ako marunong kumanta eh. So, hindi lang wala akong alam na instruments din. So, yun. Pero lahat ng mga kaibigan namin musicians. So, yun, no? Yun. at least marunong na ako. Shaker na, So, yun. Yung kami, yung sakripisyo namin siguro yung mag-restart pagdating sa Canada. So, yung mga iba na like kung nasa early 20s kayo, nasa Canada na kayo or nasa bansa na kayo na pwede kayong maging citizen. Tapos feeling nyo sobrang struggle kayo ngayon. Kasama talaga yun eh. Pero mas malayo yung mararating nyo compare naman sa amin na late 30s na kaming nagpunta dito or mid 30s. Tapos nag-restart. So, kung nasa late 20s ka, early 30s ka, malayo pa yan. So, at least nakikita nyo kung saan papunta yung future nyo dito, di ba? O kung saan bansa kayo. Kasi, yung mga challenges, kung yung mga sakripisyo nyo, feeling nyo, it's about time to quit.
wag niyo munang isipin yan kasi ano pa, malayo pa guys. Lalo na kung sobrang bata niyo pa, nasa abroad na kayo. And magiging mas steward kayo sa financial niyo and alam niyo, marami kayong strategy na, ngayon marami ka ng strategy na pwedeng gawin na hindi ka matagal na nahihirapan, mag-double job ka, triple job ka. Dati talaga kung ano yung nakasanayan nila, yun na yun eh. Pero ngayon, ang daming outlet para ma-realize mo, mahirap mag-abroad pero may paraan para hindi ka masyadong magtagal dun sa lugar na, alam mo yun, sobrang sakripisyo na tinatawag mo. Pero everyday naman may sakripisyo naman lagi eh. Pero siguro yung masasabi kong sakripisyo yung talagang darating sa punto na gusto mo mag-quit eh. Sige yung mga may yung pagod ka na tapos hindi ka pa, alam mo yun, hindi ka pa, yung status mo, temporary ka pa rin, yung mga ganon. Siguro, tapos limited yung, may timeline yung status mo. So medyo challenging talaga yun. Pero I would say, pag na-achieve mo na yun, hindi lang natatapos dun eh. Mas malayo pa. So, ano lang guys, yun yung gusto kong i-share na I would say sulit yung sakripisyo ginawa namin. So yun. Yung nag-restart kami ng late na kami, like late mid-30s or late 30s na namin. So, yun. I would say sulit naman siya. Kaya ba guys? Lalo naman nun! Ayun, siguro gusto ko lang patunayan sa healthcare. Ako temporary lang ako dito, temporary worker. Pero nung kailanganin nilang batrahin yung gallbladder ko, operahan ako. So wala akong binayaran. As in, dahil nga sa healthcare, Canada, dahil temporary worker ka. Ayun. So, ayun, okay naman. Okay naman. Pero siya. So, ayun. Somehow, thankful din ako sa Canada. Sa operation na yun. Dahil ko sa Pilipinas yun, I think siguro mga 300,000 siguro ang gagasa sa ito. Diba? Yeah. So, yun. Yung benefits talaga dito. Okay siya. Okay yun na bro. No? Gusto mo experience ha? Okay naman. Grabe no, kung sa Pilipinas yun. I mean like ako experience ko yun, takot na takot ako magkasakit sa Pilipinas guys eh. Kasi hindi dahil nagbabadmouth kami sa Pilipinas. Na-appreciate lang ni Bro Ian yung healthcare dito talaga kasi wala siyang ginastos, di ba? Pero guys, ano kasi yun, nagtatrabaho siya, nadideduct yung sahod niya sa sahod niya. So yun yung benefit na meron ka pag kinukuha yung tax sa sahod mo. Natatax yung sahod mo. So pag one day na kailangan mo medically, hindi ka kakabahan na tumakbo ka agad sa ospital. Sa Pilipinas, inaano ko pa yan. Dinidelay ko pa yung... Sakit mo eh, no? Titiisin Ako, nakas ako sa ospital dati. May story ako na gano'n, guys. Dahil yung allergy ko, inasinumbong ako ng allergy. Wala, I don't know, hindi ko alam na may allergy pala ako. Na emergency ako. Buti yung company ko yung dahil nasa trabaho ako. Buti kung hindi ako, parang yung pinag-ipunan ko dati, malamang ibubuhos ko lang sa hospital bills. Pero, alam mo yan, dito wala kang kabay. Like, kami guys, nanganak yung misis ko. Wala kaming binayaran. Ay, meron pala yung parking lot lang. yung parking lang. Sa ages, sa ilalim. Yung parking ang babayaran mo. Pero hospital bills, wala. Libre pa yung pagkain mo. So, grabe. So, pero yun, syempre, sabi ko nga kanina, baka ma-misinterpret niyo yung sinasabi namin na libre yung biyahe. Nagtatrabaho din muna kami bago namin ma-access yung mga benefits ng binibigay ng Canada. So, yun. Yun. Ang ganda ng bro. Thank you sa ano. Ako bro, share ko lang. Siguro, I could say Ay, hold on bro. Wait, shoutout kay Eliza Eunice. Nagbigay pa ng stars, oh. Grabe. Thank you so much, stars. May kita na Thank you. Shoutout kay Eliza, yung kaibigan natin. Guys, ito pala lagi kong sinasabi do. Dahil kaibigan ko si Eliza, nakaka-proud na na maging Pilipino represent dito sa Alberta, sa Calgary. Kasi naging valedictorian to, na-feature sa news channel dito sa Canada. So, nakaka-proud na masabi mo, uy,
Pilipina yan. Pilipina yan, ha? Kababayan ng... They're- Kilala ko nga yan, eh. They are a great couple, bro, eh. With, Oo, with diba? Bro Eman. Diba? Grabe yung ano nila eh, yung harmony nila as husband and wife. So, Nice, I really yeah. admire, and they are serving both sa ano, Every Nation Church in Calgary. Church, diba? So, yeah. Yun, shoutout kay, sa kapatid natin si Eliza. And lagi nakasupport to, Saka grabe. kay Bro Eman, Bro, Eman, welcome. Isa mag- Bro isa Eman is mag-guest already kayo. singing now, eh, Ayun. di ba? Minsan may mga topic na siya, bro. Biggest mo sila. Pwede kayo mag-guess. Yeah, hindi, kukulit ko si Pwede kayong Eliza. puntahan. Pwede kayong puntahan. Pwede yung kwentong pag-aaral sa abroad. Oo, pwede. Yung kwentong international student din, di ba? So, ano yan, madami like I said kanina, sobrang lawak ng kwento ko abroad. Hindi ko alam kung ganito pala yung pinapasok kong pag-content sa social media. Akala ko, laro-laro lang to. Pero ang hirap din, guys. Siyempre, ayaw mo din na makasakit or makasabi ka ng hindi maganda. I mean, sabi nila, normal lang daw na mabash ka. I mean, okay lang din naman. Pero, ang goal natin is makapag-encourage and makapag-share ng, alam mo yan, reality check and information dito sa abroad. So, yun. Shoutout. Sige bro, sorry na cut off kita dun sa sa share mo. Sige bro. Yeah, no regrets, and it's worth trying talaga in Canada. So, because kami, syempre iba-iba yung status namin dito. And we don't know kung ano magiging ano namin. Like, magiging, if we'll have our permanent residency here. But I can say na talaga it's worth trying and no regrets so far. Yun. Wait, sabi ni Eliza, konting push na lang daw si Eman, yung husband ni Eliza. Mag-join ba? Pwede kayong mag-join, sis Eliza, itap mo lang yung join, tapos i-approve natin siya dito para kung may share, gusto niyo mag-share sa tanong. Kung may sagot siya or insights, alam mo yun. So, and dito wala namang tama o maling sagot kasi personal experience and personal alam mo yun, yung experience mo na nangyari, and maganda siyang i-share kasi hindi to filtered na or selected yung sagot mo kasi it's on your own, in their own experience to. Baka hindi siya scripted, Kaya guys. hindi So, siya don't worry. scripted, yung come on. Sige bro, sino pa? Guys, patapos na kami. Sige tayo. Mga ilang na lang tayo, no? Couple of minutes na lang kasi may work din. So, sino pa ba yung sasagot? Ano ba yung sacrifice yung Yung tanong is, yung sacrifice, ano yung, sa lahat ng pinagdaanan mo dito sa abroad, masasabi mo bang sulit yung sakripisyo? Oo, sulit na sulit. Kasi parang naalala ko yung kwento namin na yung nag-ano kami tawag dito, nag-welding kami ng asawa ko. Nag-welding kayo dito sa Welding. Ontario, dito sa Canada, sa Ontario? Sa Ontario. That's sabay kami na nag-welding kami. Nag-welding talaga kayo sa Pilipinas, bro? Hindi talaga kami nag-welding. Kumbaga yung pinag-aralan namin sa Pilipinas, engineering. Okay. Tapos yung work namin, usually sa office lang. Office Ganyan. lang. Tapos nung pasok kami doon, Physically required yung kailangan Talagang- ng trabaho, ano? talagang pagod-pagod. Oo. Yung tipong umuwi yung asawa ko na sobrang iyak siya gabi-gabi, ganyan. Tapos ako din meron yung time na kasi hindi ako sanay sa ganung trabaho, di ba? Meron yung time na umiiyak ako habang nasa trabaho. Hindi naman kita kasi naka-helmet, hindi naman kita. Pero napaiyak ako kasi parang ang hirap pala ng pinasok ko. Pero nung tumagal-tagal, parang na-realize ko, oo nga parang ang ganda din na ma-experience ko yung yung ganung trabaho. Kasi syempre, yung sacrifice na ginawa namin ng time na yun, parang nag-pay off, di ba? Hanggang sa ngayon, may work na kami na related dun sa work namin dati sa Philippines. Kaya talagang all things paid off. So, sulit na sulit yung sacrifice namin ng mga time na yun, na dami naming
hindi lang ano yun, hindi lang welding, pati farming, ganyan. Kung ano pa yun. Dito sa Canada, iba-iba skill talaga dito. Iba-iba yung So, matutunan. sinubukan niyo talaga, no? Bago Oo. kayo. So isa din kami sa ganung ano, isa din kami sa couple na nag-start sa kahit na anong trabaho na sa umpisa. Basta lang alam mo yun, may dumating na sweldo para Yeah. sa pang-araw-araw. Wow. Grabe. Napaka, ano naman nun? Init. Tsaka the good thing about here in Canada, you won't be discriminated as to what you're doing, di ba? Kung ano ang trabaho mo. Kumbaga, ano sila talagang everyone here in Canada, parang they're not really picky when it comes to work, di ba? As long as may trabaho ka, di ba? You can pay for your bills, di ba? That's a good thing about here. I mean, part of the culture ng Canada. So, hindi ka mahiya even if you're just preparing coffee for someone. Diba? Even if you're just delivering food, which we did before, diba? Yeah. Deliver kami ng food. So, yeah, that's one thing that we can appreciate here sa Canada. Yun, totoo yan yung mga trabaho dito. Like, I hope sana mabago to sa bansa natin. No, na, ako kasi nagaling ako sa Philippines sa construction. So, yun yung kinalakihan ko din na culture na. Pero dito guys, kung nasa construction ka, yung mga tao dito, ang laki pasasalamat nila sa'yo kasi they're the one who's building houses. Kung farmers ka, yung iba, pinagpipray pa nila yung nauulan para hindi nila sinisisi bakit sobrang maulan. Actually, sinasabi pa nila, kailangan ng mga farmers yung ulan. That's why it's raining. Mga ganun. Sobrang appreciative nila dito sa mga trabaho na akala mo na dugyot or marami or nagbubuhat ng mabibigat. Akala nila, akala ko nun, or akala natin na ano yun, wala lang. Pero actually sila yung haligi, isa sa mga haligi ng ekonomiya ng like dito sa Canada. So sobrang nakaka-proud ko na sa construction industry ka. Actually sila yung mga malalaki sahod. Huwag kayo magano dito. Baka kung pipiliin mo yung pa-office ka dito. Tapos, like sila, ito, aeroplano naman. Yung Canada, guys, isa sila sa mga top supplier or manufacturer ng mga airplanes na bro. So, hindi ko pa alam yung mga information na, pero I believe sila, isa yung Canada sa top, sa buong mundo na nagsusupply ng aeroplano. Tsaka gusto ko lang din doon sa sinabi mo na sana ganun din yung mangyayari sa Pilipinas na alam mo yun, yung kahit na ganito yung work mo, Pantay-pantay tayo. Tsaka aasenso ka talaga. Oo. Di ba na hindi, walang maliit, walang ano, talagang basta pupursige ka sa work mo kahit na anong work mo, di ba? Magiging successful ka sa work mo. So, dito ganun, di ba? Parang kahit na, alam mo yun, hindi naman dinidiscriminate yung trabaho, di ba? Pero, alam mo yun, ano man yung work mo, basta, alam mo yun, hard worker ka or masipag ka, kaya mo talagang maging successful. Minsan nga, pag nakikita ko yung mga sa kalsada, yung nag-ooperate ng mga equipment, parang gusto ko yun Kasi guys, alam ko malalaki sa akin itong mga yun. Big ano talaga, dolyar talaga. O pansinin mo sila yung mga may mga malalaking bahay dito, yung mga nasa oil industry, di ba? Pero syempre, hindi ko masasabi kung doktor ka, mas malaki yung sahod ng karpentero pero yung mga, syempre, yung mga highly skilled din, malalaki. What we're trying to say guys, dito sa bansa na to, hindi nila minamaliit yung karpentero ka lang, labor ka lang, or magbubukid ka lang. Dito guys, sila yung actually nakakaluwag-luwag dito. Sa totoo lang. Sila yung mga tickets sa mga... So, yung iba, hindi siya sobrang hirap ma-access na kung gusto mo maging electrician. Minsan yung gobyerno may papaaralin ka para lang, alam mo yun, kasi sobrang kulang nila sa mga ganong skill. So, yung gobyerno, sila na yung nagpupush sa mga tao dito na to go to that profession. Para, alam mo yun, mapunuan yung kakulungan hindi naman kasi pwedeng lahat tayo, mahilig tayo, lang tayo sa opisina. So, sinong gagawa ng kalsada dito? Sinong gagawa ng building dito? Di ba? So, kaya pinupush, ang daming program ng bansa na gano'n. Sobrang
alam mo yan, sobrang makikita mo yung pagkakabalance ng mga tao. Hindi dahil, yun nga yung sinasabi ko, hindi dahil madumi yung trabaho mo, ikaw yung nasa laylayan, di ba? Yung sabi yung term niya. Hindi. Sa Pilipinas kasi ganun no? Pero sa totoo lang, sila dito sila talaga yung ikaligad na maganda yung buhay. So, yun, napakagandang example nung kay JB. Grabe, no? So, they have to go through. Pero ngayon, tingnan nyo naman. PR na, pa-citizen na itong mga to, guys. So, ito na yung bunga ng mga sakripisyo na ginagawa ng mga kababayan natin dito sa abroad. Na lagi kong sinasabi nung nakaraan. Yung mga sacrifices natin, temporary lang yan. Hindi siya permanent. Yeah. Kasi, kaya ka nagsasakripisyo, may goal ka to go somewhere, may goal ka to be someone, di ba? May goal ka to be in that situation. Hindi mo goal na mahirapan ka all throughout of your life, di ba? So, ang goal mo is to be in a better position na, alam mo yun, yung family mo is settled, yung family mo, alam mo yun, komportable sila pagdating dito sa abroad. But again, yung sakripisyo is yun yung requirement. So, you have to work it out talaga. So, Part siya ng journey. sabi nga nung nakausap ko nung nakaraan, yung mga input, hindi libre lahat, hindi libre yung mga bagay dito sa Canada. So, you have to work it out and it's not free. Sabi niya ganyan. So, di ba? Hindi siya free, guys. So, yung mga benefits is free. Pero you have to work it out talaga. Yeah. Yun lang. Ano mo ba? Sino mo hindi nakasagot? Bro, yan. Okay na? Okay ka na, bro. Ikaw, bro. Kanya. Maybe let's... Siguro i-close na natin. Hindi ko pa nakikinig kasi ako, guys. Hindi ko nakikita masyado yung mga nagko-comment. Kung hindi ko kayo na-mention, I hope hindi kayo magtampo. Or papalikan niya yung... Or babalikan natin. Basta i-comment nyo lang. May part 2 tayo. I-part 2 natin. Part 2 natin yan, bro. Uy, sabi ni Tita Celia na si Tito Arnel niya, cleaner siya now sa Cross Iron. Pero dati supervisor siya sa PLDT sa Pinas. Pero walang discrimination dito, sabi niya. Agree kami kay Tita. And lahat ng mga benepisyo ng basta nagtatrabaho ka dito, you have the same lang kahit yung manager or yung director ng kumpanya, same lang yung benepisyo na ma-access mo. Yun lang. It doesn't matter dahil manager ka. Iba yung pintuan na dadaanan mo pag pumunta ka ng hospital. No, isa lang. And you'll never know kung sino talaga yung mayaman o mahirap dito sa Canada. Nasa labas ka, nasa public spaces ka. So, thank you, Nanay Celia, for sharing. Yeah, tama si Tito Arnold. Tingnan mo sobrang sipag dating manager sa PLDT. Pero tingnan mo ngayon. Tingnan mo naman ngayon, lahat sila nandito sa Canada. Nakakaluwag-luwag pa, di ba? So, yun ang maganda din pag nakikita mo yung mga naunang nag-abroad. Nakikita mong successful sila dito. Kayo, alam niyo, marami tayong nakilala o kakaibigan dito na sobrang successful na, may business na, marami na silang bahay, marami na silang pag-aari, alam mo yun. Pero yung story nila, hindi sila naging ganun pag-gising nila the next day, di ba? So, at least alam tayong, like ako, tulad ko, bago lang ako dito sa Canada. Alam ko kung saan ako papunta, kung mag-i-stick ako sa goal ko. Kung yung direction ng buhay ko na pipiliin ko is naka-align dun sa gusto ng Panginoon sa akin, siyempre. So, ma-achieve ko yung goal na gusto, na pinag-pray ko para sa family ko. And yung mga kaibigan natin na yung mga naunang mga immigrants or OFW dito, sila yung magpapatunay na kung magtsatsaga ka, pwede mong mapuntahan yung kung nasan din sila ngayon, di ba? And welcome doon, walang harangan doon, you guys are welcome kasi pantay-pantay dito and everyone has the access, everyone has equally treated naman, so walang VIP or walang ganun dito. So, sobrang nakaka-encourage, di ba? Pag nakikita mo sila, ayoko may i-mention yung name nila, actually nasa dulo na sila ng dila ko, pero kailangan kasi magpaalam minsan. So, nakaka-inspire sila na makita, di ba? Na, at least alam mo kung saan ka pupunta. Di
Di ba? Yun yung maganda doon. Unlike dati, nung pag-apunta namin sa Dubai, basta akong pag nagtrabaho ka, gastos, tapos ipon lang ng konti. Pero ngayon pagdating dito, talagang yung value ng pera, no? Nakikita mo yung mga pinagtatrabahuan mo, kailangan mong magkaroon ng magandang strategy for you to di ka forever na magtatrabaho ng mabigat. Di ba? Maganda. So, agree ba kayo doon, guys? Yeah. Woo! Agree. At sarap pagkwentuhan. Pag nagka-camping kami guys, umabot kami ng madaling araw sa ganito lang. Or one time, pwede natin gawin sa camping. Ganito. Ayaw pa Marami, kasi signal ng internet, no? Oo. Yun lang internet kasi, no? Walang signal. Nature, makita nyo yung background. Service. Yun. So, ano pa ba? May gusto pa ba kayong sabihin? I know, uuwi pa siguro mga 45 minutes pa yung biyahe namin. 30 minutes. Siguro advice lang natin, closing na tayo. Advice natin sa mga nasa abroad at magbabalak pa lang mag-abroad, yung mga bago sa abroad o yung mga medyo hindi na bago sa abroad, di ba? Siguro yung mga sakripisyo minsan akala natin puro na lang trabaho, puro 60 hours a week yung trabaho, wala na akong pahinga. Yung iba, naloloko pa ng companies, ng mga employer nila. Guys, ano yan? Minsan, baka kala nyo, dyan na natatapos yung storya ng buhay nyo. Actually, hindi pa. So, it so happen, bago mo makuha yung blessing talaga, kailangan mong mag-undergo to that process na, alam mo yan, ma-appreciate mo yung blessing pag pinagpaguran mo din, alam mo yan, pinagdasal mo yung blessing na yan. By the time na ma-achieve mo siya, sobrang, ang sarap niyang, namnamin, ang sarap niyang isabuhay, no, pag nandyan na yung blessing sa harap mo. Pero, kung wala kasing ganun, I don't think, magiging grateful tayo sa buhay, eh. Di ba, magiging grateful ka sa pinagpagu. Hindi ka rin talaga napagod. So, hindi mo ma-appreciate. So, yung level of appreciative mo yung gratefulness mo sa buhay. I don't think, meron ka or kasi so kung hindi ka magsasacrifice or I'm not saying na you have to go through to that route, pero it so happen ganun yung buhay eh, ganun nakadesign yung even yung bata bago maglakad dyan, madaming iyak yan bago natutong maglakad. So it's included in our life na alam mo, you have to go through that process when you want to do something, when you want to gain something, you have to work it out. And sometimes madali, pero minsan hindi rin madali. So It's a mix. it's a mix talaga story na pwede mong pagdaanan and one day ito yung bagay na pwede mong maging story sa iba na maging encourage mo sa iba na you know what, it's part of it, you have to go through it, and then ito yung end goal, ito yung resulta, someone is already showing it to you. Tapos hindi ka pa ba ma-encourage? Magkukwit ka na ba, di ba? Or uuwi ka na ba? Or ano mo ba yan? You going to itatapon mo na lahat kung ayaw mo na. Sometimes, pag akala mo pasuko ka na, minsan sobrang lapit na nung pangarap mo. Minsan, di mo alam, 2 tulog na lang. Di mo alam, 1 linggo na lang pala. Tapos, ilang taon ka na naghihintay, di ba? Tapos, susukuhan mo, 2 araw na lang pala, makukuha mo na yung promotions, makukuha mo na yung PR mo, di ba? Di ba, makukuha mo na yung, magkakaroon ka na ng magandang sasakyan, magkakaroon ka na ng bahay, gano'n, di ba? So, pag yun yung time na pag you're about to give up, just keep hold on to it, di ba? Don't accept defeat sa pag tinatalo ka ng bagay na pinapasuko ka na. Don't give up. Hold on to it kasi you're about to win. Yeah. You're about to win the life. So, yun lang guys, yun yung payo ko sa inyo. And kung bago ka pa lang, yun, sabi nga ni Jane, kapatid natin, na magbasa, mag-research, mag-aral, everything, lalo na ngayon, everything is accessible. So, wag natin hayaan na maging, alam mo yun, I mean, hindi din natin alam lahat, pero wag natin hayaan maging ignorante tayo sa mga bagay-bagay. Kasi, isa din yun sa magiging dahilan kaya
hindi tayo magsasucess, di ba? So, and sakripisyo din yan, yung mag-aaral ka, kung ano yung dapat mong gawin preparation, it's part of your sacrifices, di ba? May party words yata si Bro J. Oh, sige bro. Let's, Pero yun lang yung encouragement ko, and then siguro after ni Let's Bro wrap J, up. yun na, Let's let's wrap wrap up. Yeah, totoo yung sinabi niya, Bro Jim. Tsaka sabi nga, the higher you climb, the better the view. Diba? Yun, no? Wow. So, when you're climbing, maraming challenges, maraming hirap, diba? But it will be all worth it. Because once na doon ka na sa top ng mountain, then you can see lahat ng sacrifices. So, because you're seeing the better view. Wow. Wow. Thank you guys. Thank you sa pakikinig. So, hanggang sa susunod na kwentong abroad, maraming salamat. God bless See you inyo, next and time. Guys! Salamat. Thank you!